Sa pinakaliblib na bahagi ng kabundukan ng Sulu, sa baryong nababalutan ng ulap at usok ng insenso, ay matagal nang namamayani ang pangalan ni Mang Lando. Siya ang albularyong hinahanap ng mga nawawalan ng pag-asa, tagapagpagaling ng may karamdaman, tagataboy ng mga di katawang nilalang, at tagabantay ng sinaunang lihim ng kagubatan. Bagamat may edad na, matalas pa rin ang kanyang mata at pakiramdam. Sa kanyang kubo na napapaligiran ng halamang gamot at anting-anting, kasama niya si Enteng, ang kanyang tapat na katiwala. Bata pa si Enteng, ngunit likas ang tapang, at simula pagkabata ay siya na ang tinuruan ni Mang Lando ng sining ng panggagamot at pangontra sa kababalaghan. Ngunit isang araw, habang umuulan ng mahina at pinaglalaroan ng hangin ang mga dahon ng saging, may napadpad sa kanilang bakuran ang isang binatilyong basang-basa. May pilat ito sa noo at sunog ang isang bahagi ng damit. "Parang awa niyo na po. Wala na ako mapuntahan." Saad ng binata habang nangangatog. Naawa si Mang Lando at pinapasok niya ito. Pinainom ng salabat at tinawag na tuklaw. Simula noon, pinatuloy na niya ang binatilyo sa kanyang tahanan at itinuring itong parang sariling anak. Hindi niya alam, si Tuklaw ay hindi basta palaboy. Isa itong alagad ni Baylan, ang malas na aswang na nagkukubli sa silong ng kabundukan. Kilala si Baylan bilang pinuno ng tribo, isang manggagamot na itinakwil dahil sa pagnanasa sa kapangyarihan. Sa halip na liwanag, nilapitan niya ang dilim. Pinaghalo niya ang sinaunang ritual at itim na mahika upang maging nilalang na hindi mamamatay. Ngunit isinumpa rin ng kalikasan. Lahat ng baring madadaanan niya'y unti-unting namamatay, ang mga sanggol na ipinapanganak ng walang hininga. Mga manok at baboy na tila sinipsip ang buhay tuwing kabilugan ng buwan. At ngayon, nais niyang wasakin ang huling tagapagtanggol ng kabundukan, si Mang Lando. Habang abala si Mang Lando sa panggagamot sa mga dumarating na pasyente, palihim namang ipinapadala ni Tuklaw ang mga balita sa kanyang tunay na amo. Sa bawat insenso na sinisindihan, sa bawat panaginip ni Mang Lando na may dilim na gumagapang, may mata si Baylan na nakamasid. "Enteng, may kakaibang pakiramdam ako. Para bang may aninong sumusunod sa akin kahit sa liwanag ng araw." "May mga hayop din pong nawawala sa likod ng bundok, Mang Lando. Sabi ng mga taga-baryo, may tumatangis tuwing hating gabi. Hindi raw tao, hindi rin hayop." Tahimik lamang si Tuklaw sa sulok. Pinaglalaruan ang maliit na kutsilyong kahoy na bigay ni Mang Lando. Ngunit sa kanyang isipan, isa lamang ang mensaheng malinaw. Malapit nang mapasakamay ni Baylan ang kapangyarihang matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula nang maramdaman ni Mang Lando ang presensya ng mas matinding kadiliman, mas mabangis, mas tuso, at may bahid ng pagkabuhi. Sa panaginip niya, isang nilalang na walang mukha ang gumuguhit ng apoy sa lupa habang naririnig niya ang boses ni Baylan. "Luma na ang panahon mo, Lando. Ako naman ngayon." Kinabukasan, habang nakaupo si Mang Lando sa harap ng lumang mesa, humihigop ng mainit na kapeng barako, sa kanyang tabi ay si Tuklaw, abala sa paghiwa ng mga dahon ng sambong at lagundi. Tahimik ang paligid, tila may mabigat na nakabitin sa hangin. "Tuklaw!" Tawag ni Mang Lando sa mababang tinig. Habang nakatitig sa batang, tila lumaki agad sa loob lamang ng ilang araw.
Matagal ka na rito, anak ha. Hindi kita natanong noong una kasi ayokong pilitin na magsalita ka kung hindi ka pa handa. Napatingin si Tuklaw. Saglit siyang natigilan, saka muling ibinaba ang tingin sa mga dahon. Pero ngayong medyo panatag ka na, gusto ko lang malaman, saan ka ba talaga nanggaling ha? At nasaan ang mga magulang mo? Napabuntong hininga si Tuklaw. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay sa hawak na kutsilyo. Sa kabilang bayan po ako galing. Sa may tabing ilog. May maliit kaming bahay doon. Tahimik lang si Mang Lando. Hinihintay ang pagpapatuloy. Yung nanay ko po, namatay nung ako'y 8 taong gulang lamang. Nilagnat siya ng mataas. Sabi nila, kinain daw ng lamang lupa. Yung tatay ko, hindi ko na po nakita mula noon. Umalis siya isang gabi. Iniwang bukas ang pinto. Simula po noon, nagpalaboy-laboy na lang ako. Isang patak ng pawis ang bumagsak sa pisngi ni Tuklaw. Pero malamig ang umaga. Pero ang totoo, yun ay luha. Ngunit pilit niyang pinunasan. Pasensya na po kung wala akong kwentang-kwento na mailahad sa inyo. Wala naman po akong magulang na may pagmamalaki. Tumango si Mang Lando. Wala siyang nakita sa mata ng bata kundi lungkot at pangungulila. Ngunit hindi niya alam, sa likod ng pilit ng ngiting yun ay may nagsusumidhing lihim at isang plano. Sa kabilang dako ng kagubatan, sa ilalim ng lupaing puno ng ugat at lumang buto, napangisi si Baylan habang hawak ang isang itim na baso ng dugo. Sa kanyang harapan, isang apoy ang bumubuo ng hugis ng kabataang si Tuklaw. Magaling! Malapit na! Ngayong araw ay kinailangang umalis ni Mang Lando upang gamutin ang isang matandang ginang sa kabilang baryo na hinihinalang kinulam. Inutusan niya si Enteng na bantayan ang kubo at huwag pababayaan si Tuklaw. Mag-iingat kayo rito, Enteng. Babalik din ako bago lumubog ang araw. Paalala ni Mang Lando habang pinapasan ang supot ng mga halamang gamot. Tumango si Enteng. Si Tuklaw naman ay tahimik lang na nakaupo sa may sulok, abala kunwari sa paglalagay ng tuyong dahon sa maliit na bote ng langis. Pagsapit ng tanghali, ramdam ang init at katahimikan sa paligid. Napagod si Enteng sa pag-aasikaso ng mga halaman at paghahanda ng tanghalian. Pagkatapos kumain, naupo siya sa banig at hindi na namalayang nakatulog. Dahan-dahang itinaas si Tuklaw ang kanyang kamay. Nakaamba na itong nakatutok ang patpat sa tiyan ni Enteng. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang emosyon, parang isang kasangkapan ng masama. Ngunit sa mismong sandaling yon, biglang tumahol ng malakas ang aso ni Mang Lando mula sa labas ng kubo. Napabalikwas si Enteng, nagising sa ingay at nagtama ang kanilang paningin ni Tuklaw. Nanlaki ang mata ni Enteng nang makita ang matulis na bagay sa kamay ni Tuklaw at kung gaano ito kalapit sa kanyang tiyan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Enteng. Bumangon agad at lumayo. Nagkunwaring nagulat si Tuklaw, sabay iwas ng tingin. Wala. Akala ko po, baka may ahas lang. Hawak ko to para panakot. Pero hindi na yung tinanggap ni Enteng ng buong buo. Nanlamig siya. Mula sa araw na yon, may bumukal na pagdududa sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan si Tuklaw na muling bumalik sa kanyang sulok, hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit tila may tinatago ang batang ito ah? At kung hindi ako nagising, baka bangkay na lang ako ngayon. Habang tinatakpan ni Tuklaw ang patpat sa kanyang damit, lihim siyang ngumiti. Muntik na, ngunit alam niyang hindi pa oras.
Pagkauwi ni Mang Lando, magtatakip silim na. May bahid ng pagod ang kanyang muka, dala ng maghapong panggagamot at paglalakad sa masukal na gubat. Ngunit agad siyang sinalubong ni Enteng, tila balisa at hindi mapakali. "Mang Lando, pwede po ba tayo mag-usap? Sandali lang po." Bulong ni Enteng, palingalinga na parang may kinakatakutan. Tumango si Mang Lando at dinala siya sa likod ng kubo, sa tabi ng matandang puno ng balete kung saan sila madalas magdasal tuwing may masamang balita. Mahina ang usapan na tila panalangin, ngunit may bigat ang bawat salita. Kanina po kasi, habang kayo'y wala, nahuli ko si Tuklaw. May hawak siyang matulis na bagay. Tinutok niya po sa tiyan ko habang natutulog ako. Kung hindi po tumahol si Bantay, baka hindi na po ako buhay ngayon." Napatigil si Mang Lando. Malalim ang kanyang buntong hininga. Tinignan niya ang kabuuan ng kubo. Tahimik at payapa. Parang imposibleng magtaksil si Tuklaw, ang batang tinulungan niyang mabuhay muli. Ngunit kilala rin niya ang pakiramdam ng pagkabahala ni Enteng. Hindi ito basta haka-haka lamang. "Sigurado ka ba, Enteng?" tanong niya. Mababa ang tinig. "Opo, Mang Lando. May mali sa batang yun. Hindi lang po gutom o karamdaman ng laman ng mata niya. May ibang itim. Hindi ko po may paliwanag eh." Tahimik lang si Mang Lando. Nag-isip siya, ngunit hindi siya agad nagsalita. Ang hindi nila alam, sa loob ng kubo, nakaupo si Tuklaw sa ilalim ng sahig, kung saan may butas sa pagitan ng mga kawayan. Doon niya narinig ang buong pag-uusap ng dalawa. Mula sa bawat piraso ng salitang binanggit ni Enteng, lalong umigting ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Nagsumbong ka na. Ayaw mong manahimik. Gusto mo yatang maging bayani." Nag-init ang kanyang palad sa pag-igting ng kanyang kamay. Tila naririnig na niya ang tinig ni Baylan sa kanyang isipan. "Walang puwang ang mga sakim sa liwanag. Kung nais mong matapos na ito, alisin mo ang sagabal." Nag-isip si Tuklaw. Hindi na pwedeng magkamali sa susunod. Kailangang malinis, tahimik at walang ebidensyang maiiwan. "Bukas ng gabi, kapag tulog na si Mang Lando, sa ilog. Oo, doon siya madalas mag-igib ng tubig. Doon ko siya tatapusin." At sa dilim ng sulok ng kubo, habang pinag-iisipan ang plano niya, biglang pumatak ang isang patak ng dugo mula sa kanyang kuko. Hindi niya ito nasugatan sa kung saan. Galing yon sa lihim na ritual ng sumpa ng pagkakabigkis niya kay Baylan. Pagsapit ng gabi at bumabalot ang makapal na hamog sa kagubatan ng sulu, saka lamang tunay na nagigising si Tuklaw. Sa araw, siya'y tahimik, magalang at tila walang muwang na isang ulilang inampon ni Mang Lando. Ngunit sa gabi, isa siyang nilalang na iba ang galaw. Iba ang pakay. Nabiguman sa una niyang pakay kay Enteng sa ilog, ay iba na lang ang bibiktimahin niya. Habang si Mang Lando ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid at si Enteng na may kalong ang itak sa tabi ng banig, tanda ng pag-iingat, palihim na bumabangon si Tuklaw. Mahinhing hakbang, halos walang tunog. Kabisado niya ang mga bahagi ng sahig na umiingit, kaya't iniiwasan niya yon. Dala ang maliit na sisidlan na may itim na langis at ilang butil ng asin na hinaluan ng abo ng patay. Lumalabas siya sa kubo at tinatahak ang masukal na daan patungo sa ibang baryo. Sa dilim ng gabi, ang kanyang mga matay tila nakikita ang lahat. Ang balat niya ay nanlalamig, parang ulap na bumalot sa lupa.
Pagdating sa unang baryong madaraanan, sumisingit siya sa mga bakuran. Gumuguhit ng mga simbolo sa mga pintuan gamit ang sariling dugo at itim na langis, mga tandang magdadala ng pagkakasakit at bangungot sa sinumang makatulog sa bahay na yon. Isang matandang lalaki ang saksi sa anino ni Tuklaw na lumitaw sa harap ng kanyang bahay. Ngunit bago siya makasigaw, tila na paralisa ang kanyang katawan. Ang kanyang hiningay bumigat at ang kanyang matay nanatiling bukas habang pinapanood ang aninong dahan-dahang naglalaho. Ilang gabi pa'y ganito ang kanyang ginagawa. Isang buntis ang napaiyak sa gitna ng gabi dahil sa panaginip na may humahawak sa kanyang tiyan. Isang batang lalaki ang hindi na nagising matapos ang lagnat na walang pinagmulan. At sa bawat kasawian, may isang simbolo sa sahig, isang baligtad na mata, tanda ni Baylan. Kinabukasan, babalik si Tuklaw na parang walang nangyari. Magkukunwaring antok at magpapanggap na tinulugan ang buong gabi. "Uy, antok na antok ka na naman ha, Tuklaw. Parang palagi kang puyat ha." Puna ni Enteng minsan habang naglalagay ng kahoy sa apoy. Mahina lang talaga ang katawan ko, kuya. Sanay lang sa lamig eh." Sagot ni Tuklaw, sabay hikab. Ngunit sa puso ni Enteng, lalo pang lumalalim ang hinala. Sa bawat gabi, mas lalo niyang gustong magbantay. At si Mang Lando, bagamat walang sinasabi, ay nagsimula na ring maglagay ng asin sa mga bintana ng kanilang kubo, isang simpleng depensa laban sa mga nilalang ng dilim. Hindi nila alam kung kailan darating ang tunay na panganib, pero si Tuklaw, alam niya, siya ang panganib na yon. Kinabukasan, pagkasikat pa lamang ng araw, ay umalis si Enteng patungong bayan upang mamili ng mga kailangan ni Mang Lando, mga halamang gamot, asin, langis ng nyog na ginagamit sa mga ritual. Pagbalik niya, bitbit ang ilang supot at habol ang hininga. Mabilis siyang pumasok sa bakuran at tinawag si Mang Lando na nooy abala sa pagdurog ng dahon ng alagaw. "Mang Lando! Mang Lando!" Sigaw ni Enteng, pawis na pawis at takot ang mukha. Napalingon si Mang Lando. Agad iniwan ng ginagawa. "Oh, Enteng! Ano bang nangyayari sa'yo?" "Mang Lando, hinalughog po ng mga aswang ang kabilang baryo kagabi. 3 pamilya po ang pinasok. Yung isa, nawala ang bunso. Yung isa, patay lahat. Wala ni isang kaluluwa. Sabi ng mga kapitbahay, parang mga aninong mabilis gumalaw. May amoy na parang sunog na balat ang naiwan sa hangin." Napalingon si Mang Lando sa silangan, sa direksyon ng baryong tinutukoy ni Enteng. Kita sa kanyang mata ang biglang pag-aalala. Pumikit siya sandali at tila nakiramdam sa paligid. "Baylan. Nagsisimula na si Baylan." Mahinang bulong niya. Si Enteng na nanginginig pa rin sa galit at takot ay naupo sa batong upuan. "Kailangan na natin gawin ang ritual ng proteksyon. Baka tayo na ang sunod na puntahan ng mga aswang." "Hindi malabo, Enteng. Dahil alam kong ako lang naman ang pakay ng mga aswang na yon." "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Basta, anumang oras ay kailangang handa tayo." Ngunit sa di kalayuan, sa gilid ng kubo, nakaupo si Tuklaw sa ilalim ng punong mangga. Naglalaro ng patpat sa lupa. Tila walang pakialam sa mundong nababalot na ng panganib. Walang bakas ng gulat, walang bahid ng takot sa kanyang mukha. Napansin yon ni Enteng at napatingin siya kay Tuklaw at bahagyang kumunot ang noo. "Tuklaw! Narinig mo ba yung sinabi ko? Pinapas lang ng mga aswang ang mga tao sa baryo." Dahan-dahang tumingin si Tuklaw. Inangat ang kanyang tingin kay Enteng at marahang tumango. "Oo, narinig ko." "At? Hindi ka ba natatakot?"
Hindi ka man lang ba kinakabahan? Tanong ni Enteng at hindi napigilang ipakita ang inis. Takot? Ang takot para lang sa mga hindi handa. Sagot ni Tuklaw, halos pabulong. Tumingin siya sa mata ni Enteng. Malamig, walang emosyon. Isang uri ng titig na hindi pang isang tao. Muling bumalik ang kaba sa dibdib ni Enteng. Sa isip niya, malinaw na ang sagot. Tiyak na may itinatago si Tuklaw at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalapit sa panganib si Mang Lando. Habang papalubog ang araw at unti-unti nang nilalamon ng dilim ang kagubatan, tinawag ni Mang Lando si Tuklaw mula sa silong ng kubo. Tuklaw, pakainin mo muna mga alaga nating manok. Yung puti, huwag mong kalimutang bigyan ng gamot. Nilalagnat na naman. Utos ni Mang Lando habang abala sa pag-aayos ng mga dahon ng tanglad sa mesa. Tumango si Tuklaw at agad lumakad patungo sa kulungan. Bitbit ang palay. Tahimik, walang tanong, tulad ng nakasanayan. Pagkaalis ni Tuklaw, agad lumapit si Enteng kay Mang Lando. Mang Lando, ito na po sigurong tamang oras. Gabi na mamaya, at kung susunod ang mga aswang sa balangkas ng pag-atake nila, nakakatiyak akong may mangyayari na naman. Tumango si Mang Lando at mabigat ang tingin. Kailangan nating ihanda ang proteksyong ritual. Magtatayo ako ng pananggalang sa 4 na sulok ng bakuran gamit ang asin, langis at itim na alkitran. Samantalang ikaw, Enteng, ihanda mo ang itim na tandang. Yun ang magiging sakripisyo upang lumitaw ang anino ng nilalang na may sumpa. Kung lalapit si Baylan ngayong gabi, tiyak matutuntun natin siya. At kung si Tuklaw nga ikampon niya, hindi siya makakalusot sa bilog ng proteksyon. Tumango si Mang Lando. Kailangang gawin ito ng tahimik. Walang ibang dapat makaalam, lalo na si Tuklaw. Ngunit sa di kalayuan, habang pinapakain ang mga manok, lihim na nakapwesto si Tuklaw sa ilalim ng puno ng santol. Sa kanyang tenga ay nakatusok ang pinong balahibo ng paniki, isang kasangkapan ng pandinig na ibinigay mismo ni Baylan. Sa pamamagitan nito, naririnig niya kahit ang mga pinakamahinang bulong sa paligid. At nang marinig niya ang plano ni Mang Lando, agad niyang inilabas ang maliit na bato sa kanyang bulsa. Ito'y kulay abo at may uka sa gitna. Inusal niya ang mga salitang, "Sa lilim ng gabi, ang liwanag ay isiwalat sa tenga ng Panginoon ng kadiliman. Ipadinig ang kanilang balak." Sa mismong sandaling yun, sa kuweba ng ilalim ng bundok, dumilat ang mata ni Baylan. Sa apoy na lumalagablab sa harapan niya, lumitaw ang imahe ni Mang Lando at Enteng habang nag-uusap tungkol sa kanilang plano. Napangisi si Baylan. At pagdating ng gabi, nang ihahanda na sana ni Mang Lando ang bilog ng proteksyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga asin na itinapon sa lupa ay tinangay. Ang mga langis na ipupunas ay natabunan ng putik. Pati ang itim na tandang ay natagpo ang patay sa loob ng kulungan. Walang bakas ng sugat, tila inubos ang kanyang hininga. "Imposible ito. Parang may nakakaalab ng bawat galaw natin." Bulalas ni Mang Lando habang nakamasid sa paligid. Muling tumingin si Enteng kay Tuklaw, na tahimik lang na nakaupo sa gilid, hindi nababahala kahit panabigo ang kanilang plano. At sa puntong yun, sa loob ng dibdib ni Enteng, muling bumalik ang tanong, pero ngayon ay may halong takot. Paanong nalaman ni Baylan ang plano natin? Maliban na lang kung may ahas sa ating tahanan. At simula ng gabing yon, ay tila nakaramdam na din ng pagdududa si Mang Lando kay Tuklaw. At para mas lalong mapatunayan ito ni Enteng, ay nagplano siyang mag-isa na mamanmanan niya si Tuklaw.
Makalipas ang isang linggo, napansin ni Mang Lando ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga alagang manok. Sa unay inakala niyang sakit lamang ito na dala ng panahon, maraming ulan, malamig sa gabi. Ngunit nang mamatay ang pang-anim na manok na walang bakas ng kagat, sugat o kahit anumang sintomas ng karamdaman, nagsimulang mamuo ang alinlangan sa kanyang isipan. Tuwing gabi rin, sa tuwing dadaan si Tuklaw sa harapan ng kubo o lalapit sa kulungan ng mga hayop, bigla na lamang sisigaw ng tahol si Bantay, ang matandang aso ni Mang Lando. Ang dating tahimik na aso, ngayon ay tila laging balisa, waring gustong kumawala sa tanikala nito upang habulin si Tuklaw. "Ay, Bantay, ano ba? Tumahimik ka nga!" Sabay haplos ni Mang Lando sa balahibo ng aso. Ngunit imbis na kumalma, lalo lamang itong nagngangalit. Ang buntot nito ay nakasingit sa gitna ng mga hita. Tanda ng matinding takot at galit. Ang mga mata ni Bantay ay hindi naalis sa mukha ni Tuklaw. Tila may nakikita ito na hindi kayang makita ng mga tao. Napansin din yun ni Enteng habang nagliligpit ng mga kahoy. "Mang Lando, hindi po ba kayo nagtataka? Araw-araw may namamatay na manok ah. Tapos si Bantay, para bang may naamoy siyang masama kay Tuklaw." Napatingin si Mang Lando kay Tuklaw na noon ay abalang nagsisiga ng tuyong dahon. Tahimik, hindi nagrereklamo, wari inosente. "Hindi ako naniniwala sa pagkakataon, Enteng. Lalo na kung pare-pareho ang nangyayari at nauugnay sa isang presensya." Napatingin silang pareho kay Bantay na ngayon ay tila naninigas. Nakatutok pa rin ang tingin kay Tuklaw habang tumatahol. Sa isip ni Mang Lando, dumaan ang isang alaala, isang matandang babala mula sa kanyang guro sa panggagamot noon. Ang mga hayop, lalo na ang aso, ay may kakayahang makakita ng anyo ng kaluluwa. Kapag hindi sila tumigil sa tahol, ang kaharap nila ay hindi naganap na tao. At mula sa sulok ng kubo, naramdaman ni Tuklaw ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi siya lumingon, ngunit bahagyang kumunot ang kanyang noo. Umiingay na ang paligid. Kailangan na yatang kumilos muli. Hindi na mapakali si Enteng. Araw-araw na lang ay sunod-sunod ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang pagkamatay ng mga manok, ang kakaibang kilos ni Tuklaw, at ang hindi mapigilang pagtahol ni Bantay. Kahit ilang ulit niyang ilihim ang kanyang mga hinala, tila unti-unti nang lumilinaw ang kanyang duda. Si Tuklaw ay hindi isang karaniwang bata. Siya ay anino ni Baylan. Gabi noon nang maisipan niyang kumilos mag-isa. Habang natutulog si Mang Lando sa loob ng kubo, si Tuklaw ay umalis na naman sa di malamang dahilan. Tahimik na sumunod si Enteng. Bitbit ang maliit na ilawan, kutsilyo sa tagiliran, at kwintas na may bawang na bigay ni Mang Lando. Dahan-dahan siyang lumakad papasok sa masukal na bahagi ng kagubatan. Marunong maglakad si Enteng sa ilalim ng dilim. Maging ang mga tuyong dahon ay pilit niyang nilalampasan nang hindi nag-iingay. Ilang metro sa unahan, tanaw pa niya ang aninong kumikilos si Tuklaw. Tila ba may sinusundan ding landas, patungo sa bahagi ng gubat na kahit si Mang Lando ay bihirang lapitan. Ngunit hindi alam ni Enteng na si Tuklaw ay hindi talaga nagtutungo sa kung saan, kundi sinadya ang lakad na yon para sa isang pain, isang patibong. Sa kanyang harapan, may nakalatag na manipis na sinulid na halos hindi kita sa ilalim ng buwan, at sa isang hakbang ni Enteng ay biglang umalingaw-ngaw ang napakalakas na tunog, ang pumutok galing sa maliit na pulbura mula sa nakabaong bitag. Mula sa mga sanga sa itaas, bumagsak ang kinakalawang na lambat na may tinik at maliliit na pako.
Napalugmok si Enteng sa damuhan, sugatan ang likod at naipit ang paa sa isang bitag na yari sa balingoy-ngoy. Aray! Sigaw niya, hindi napigilang hindi mapaungol. Mula sa dilim, tumambad si Tuklaw. Mabagal ang lakad, walang bakas ng awa sa mukha. Akala mo, ikaw lang ang marunong magmanman, ha? Pero mahina ka, Enteng. Mabagal. Masyadong maingay. Lumuhod si Tuklaw sa tapat ni Enteng at itinapat sa noo nito ang matulis na patpat na may pula pa ring bakas ng dugo ng manok. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa oras mo. May gamit ka pa sa plano ni Baylan. At saka siya tumayo. Iniwan si Enteng na sugatan. Mahina, ngunit buhay. Kinabukasan, sa pagdapo ng araw sa bukana ng kagubatan, napansin ni Mang Lando na wala pa si Enteng. Tinawag niya ito ng ilang ulit, ngunit walang sumagot. Hanggang sa mapansin niyang nagkakagulo ang mga uwak sa damuhan sa likod ng ilog. Agad siyang tumakbo at doon sa gitna ng madamong bahagi, nakita niya si Enteng, sugatan, madungis at walang malay. Enteng! Sigaw ni Mang Lando habang mabilis na nilapitan ng binata. May lambat pa rin sa katawan ni Enteng at may bakas ng tuyong dugo sa likod nito. Ang isa nitong paay may marka ng balingbitag, ngunit ang mas nagpanginig kay Mang Lando ay ang nakaukit sa balat ni Enteng na simbolo, 3 linya na parang kuko ng hayop na pamilyar sa kanya bilang tatak ng pangitain. Diyos ko, may kasama kaming demonyo sa kubo namin. Bulong ni Mang Lando. At sa likod ng mga puno, sa lilim ng mga dahon, isang pares ng mga mata ang nakamasid. Nakangisi si Tuklaw. Pagsak na si Enteng, isa na lang ang kailangang iwasan, ang pagdududa ni Mang Lando. Agad na dinala ni Mang Lando si Enteng pabalik sa kubo. Binuhat niya ito sa kanyang likod. Ramdam ang bigat, hindi lamang ang katawan na sugutan, kundi pati na rin ang kaba sa dibdib. Sa loob ng kanyang isip ay paulit-ulit ang tanong, anong nangyari kay Enteng sa gitna ng kagubatan at bakit siya nag-iisa roon? Pagdating sa kubo, inilatag niya si Enteng sa banig. Agad niyang dinampian ng mga dahon ng sambong at nilagyan ng langis ng nyog ang mga sugat. Gumamit siya ng halamang pampalakas habang binabantayan ang bawat hinga ng binata. Mabagal, mahina, ngunit buhay. Lumaban ka, Enteng! Kailangan kita. Hindi ko kakayaning mag-isa ito. Bulong niya habang pinapainom ito ng tubig na may pinaglagaan ng ugat ng ikmo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya ng kubo at tinawag si Tuklaw na noon ay abalang nagbubungkal ng lupa sa likod ng bahay. Tuklaw! Saan ka naggaling kahapon? Hindi mo ba nakita si Enteng? Malamig ang boses ni Mang Lando. Tumigil sa pagkilos si Tuklaw. Dahan-dahang tumayo at hinarap si Mang Lando. Hindi ko po siya nakita. Nasa likod po ako ng kubo buong hapon. Naglilinis ng bakuran. Hindi ko po alam kung saan siya nagpunta. Sagot niya. Walang bakas ng kaba o pag-aalinlangan. Napatingin si Mang Lando sa mga kamay ni Tuklaw na mas marumi pa sa lupa. May bahid ng tuyong damo. Tila ba tugma sa sinasabi nito. Ngunit ang pakiramdam sa dibdib niya ay lalong bumigat. Alam niyang may butas sa mga salitang binitawan ni Tuklaw, ngunit wala siyang sapat na ebidensya upang mapatunayan ito. Ang mabuti pa, dito ka lang muna. Huwag kang lalayo. Tugon ni Mang Lando. Tumango si Tuklaw, saka muling yumuko upang ituloy ang pagbubungkal. Ngunit sa gilid ng kanyang labi ay sumilay ang halos mapagkunwaring ngiti.
isang ngiting puno ng panlilinlang. Sa loob ng kubo, si Enteng ay bahagyang nagmulat ng mata, na nalabo ang paningin, namumutla. Hindi pa siya makapagsalita, ngunit ang huli niyang alaala ang mukha ni Tuklaw sa ilalim ng buwan at ang patibong na halos ikinasawi niya ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Mabagal at nanginginig ang kamay niyang inaabot ang braso ni Mang Lando. Pilit na isinulat sa palad nito gamit ang daliri. Tuklaw. Nagulat si Mang Lando na patingin sa mukha ni Enteng. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, napapikit muli si Enteng dahil wala pa itong lakas, ngunit sapat na ang senyas upang magising ang pangamba ng albularyo. Sa labas ng kubo, ang huni ng uwak ay tila nagbabala. Pagsapit ng gabi, isang malakas na kalabog na parang pagsabog ng kidlat ang yumanig sa paligid at nagpalingon sa kanilang lahat. Napabalikwa si Mang Lando mula sa pagkakayuko kay Enteng. Agad na dinampot ang kanyang supot na mga gamit na buntot pagi, sagradong langis at kwintas na gawa sa buto ng ahas. Bumungad siya sa labas ng kubo. Hawak ang isang tangkay ng palaspas na may inukit na pananggalang. Ngunit nang lumabas siya, natigilan siya sa nakita niya, isang anino sa itaas ng punong kahoy, nakalutang sa ere. Mga matay nagliliyab sa pula at sa palad nito'y may umiikot na itim na usok na tila buhay. Si Baylan, ang malas na aswang. Lando. Bulong ni Baylan, ngunit ang boses nito'y parang dagundong na narinig sa buong paligid. Panahon na. Matagal ka ng hadlang sa aking paghahari ng gabi. Ngayon, pagbabayaran mo ang pagtanggi mo sa alok kong baging kasangga. Tumindig si Mang Lando, buo ang katawan ngunit ramdam ang panginginig ng paligid. Sa mga punong nakapaligid sa kanila, nagsilabasan ang mga uwak, sumisigaw ng hudyat ng kasamaan. Tapos na ang pagkukunwari. Ang taksil mong inampon, siya mismo ang naglulugbok sa iyo sa dilim. Lumingon si Mang Lando sa kanan at doon niya nakita si Tuklaw. Dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng puno. Ang dati payat at mahiyain, ngayon may matang itim na itim at may ngiting hindi na kayang itago ang kasamaan. Patawad, Mang Lando, pero ako ay nilikha hindi upang maging anak, kundi maging anino ni Baylan. Mabilis ang tibok ng puso ni Mang Lando, ngunit hindi siya umatras. Sa kanyang kaliwang kamay ay piniga niya ang langis, ipinahid sa palad at isinambit ang sinaunang dasal ng mga albularyo. Sa liwanag ng araw, sa dilim ng lupa, pawiin ang demonyo sa ngalan ng dakilang diwa. Umugong ang hangin. Kumislap ang kidlat sa likod ni Baylan. Ngunit sa ngisi ng halimaw, malinaw ang mensahe. Ang laban ay nagsimula na. Sa pagbangga ng dasal ni Mang Lando sa kapangyarihang itim ni Baylan, nagliyab ang hangin sa pagitan nila. Umikot ang abo sa paligid. Waring may bumukas na pinto mula sa ibang dimensyon. Hindi na ito isang simpleng gabi sa gubat. Ito'y naging larangan ng sinaunang digmaan ng liwanag at dilim. Mabilis ang kilos ni Tuklaw. Gamit ang matulis na pakpak ng paniki na naging sandata niya, lumundag siya patungo kay Mang Lando. Ngunit handa ang albularyo. Agad niyang inihampas ang palaspas na may basbas sa hangin at isang liwanag ang bumalot sa katawan niya. Sumagupa sa pag-atake si Tuklaw. Hindi pa ako natatalo ng isang nilalang na isinilang sa kasinungalingan! Mariing sigaw ni Mang Lando. Muling umatras si Tuklaw, ngunit hindi siya nasugatan
Sa halip, tumayo siyang tuwid at ngumiti. Hindi mo pa rin naiintindihan, Mang Lando. Hindi ako ang sandata. Ako ang susi. Sa katawan ko dumadaloy ang dugo ng mga nilimot mong kaaway. Mula sa likod niya, lumitaw ang 4 na nilalang, mga nilukob ng dilim. May anyong tao, ngunit ang mga matay walang puti. Mga dating tao marahil, ngayon ay mga alipin na ng puwersa ni Baylan. Si Baylan mula sa kanyang pagkakalutang, ibinuka ang mga palad at itinaas sa langit. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya. Simulan na ang pagbalik ng kadiliman! Biglang lumakas ang hangin. Ang mga puno'y yumuko at ang mga hayop sa gubat ay nagsilayas. Ngunit bago pa man sila makalapit kay Mang Lando, mula sa loob ng kubo ay lumabas ang isang tinig, mahina ngunit puno ng tapang. Mang Lando! Si Enteng, nakahawak sa poste ng pinto, nanginginig ngunit nakatayo. Huwag mo kong iwan! Lalaban tayo! Nagulat si Tuklaw sa nakita. Hindi siya makapaniwalang nakatayo pa si Enteng, lalo na't alam niyang dapat ay wala na itong lakas. Ngunit sa likod ng kahinaan ng katawan ni Enteng, may apoy sa kanyang mga mata. Apoy ng pagbagon, ng paghihiganti, ng katotohanang hindi basta-basta matitinag. Tumayo si Mang Lando sa tabi niya. Sabay silang humarap sa panganib. Hindi kami magpapatalo sa inyo! Dahil sa bawat nilalang na pinili ang liwanag, may lakas na hindi nyo kailanman maunawaan! Sa kanyang kamay, sinindihan niya ang isa sa mga huling kandilang itim, isang sinaunang pananggalang laban sa espiritu ng dilim. Nagningning ito at mula sa kandilay lumabas ang hugis ng isang sinaunang anito, tagapagtanggol ng kagubatan. Sumugod ang unang nilalang. Ang mga matay walang puti. Bibig ay bumubulong ng mga salitang wala sa mundong ito. Isang hampas mula sa baston ang pinakawalan ni Mang Lando at ang nilalang ay sumabog sa usok. Kasunod nito, 2 iba pa ang lumundag. Ngunit sinalubong sila ng sibat ni Enteng. Mabagal man ang kilos, may bisa ang bawat saksak. Bawat igkas ay sinamahan ng dasal. Sa ngalan ng liwanag, bumalik kayo sa pinanggalingan ninyong kadiliman! Sigaw ni Mang Lando. Muling umalab ang apoy ng kandila at isang anito, isang nilalang mula sa mundo ng kabutihan ang muling lumitaw sa kanilang likuran. Ang nilalang ay lumipad paikot sa kanila. Bumuo ng pananggalang na liwanag, pumapangalawa sa dasal ni Mang Lando. Pinipigil nito ang mga anino ni Baylan. Sapat na! Malamig niyang wika. Sa isang iglap, inatras niya ang kanyang kamay. Lahat ng nilalang niyang kasamay biglang umatras at lumusaw sa itim na usok. Si Tuklaw, may mga galos at nangihinang katawan, ay lumapit kay Baylan. Hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit huwag kayong palilinlang sa pansamantalang katahimikan. Bulong ni Baylan habang nakatingin kay Mang Lando. Ibinuka ni Baylan ang kanyang mga palad at mula sa lupa ay lumitaw ang isang markang bilog na may hugis kuko sa paligid, isang simbolo ng sumpa. Lando, 3 gabi mula ngayon, sa pagsapit ng bagong buwan, babalik kami at sa pagkakataong yun, walang liwanag na makapagliligtas sa inyo. Hinawakan niya si Tuklaw sa balikat. Sa isang kisap mata, pareho silang naglaho kasama ang usok, hangin at amoy ng bulok na dugo. Tahimik na ang paligid. Umihip ang hangin na parang buntong hininga ng kagubatan. Napaluhod si Mang Lando at huminto na ang apoy ng kandila.
Ngunit ang liwanag sa kanyang loob ay lalong lumakas. Lumapit sa kanya si Enteng. Pilit pa ring pinipigilan ang panginginig ng tuhod. "Hindi pa tapos, Mang Lando." Tumango ang albularyo. "Hindi pa nga. Pero ngayon, alam na natin kung sino ang kalaban at alam na rin nila na hindi tayo basta-basta bibigay." Habang unti-unting bumabalik ang katahimikan sa paligid, isang bagay lang ang sigurado. Ang tunay na laban ay paparating pa lamang. Kinabukasan, nagising si Mang Lando sa sunod-sunod na katok sa kanilang kubo. Labas-masok ang mga taong may dala ng kariton, mga pasyente, matanda at bata na. Nanginginig sa lagnat, namumutla at may kakaibang pantal sa balat. Ang ilan ay hindi makakilos, habang ang iba na may tila nawawala sa sarili. Nagbubulong ng kung ano-anong hindi maintindihan. "Mang Lando! Tulungan mo po kami!" Iyak ng isang inang may kalong na sanggol na walang malay. Agad na kumilos ang albularyo. Kinuha niya ang kanyang mga dahon ng lagundi, langis ng gugo at pinaghalong halamang gamot na itinabi niya para sa matinding kagipitan. Ngunit sa dami ng dumarating na may sakit, ramdam na ni Mang Lando ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Halos hindi siya tumigil buong maghapon. 1, 2, 10. Hindi niya mabilang kung ilang katawan ang kanyang pinahiran ng langis, binigyan ng inumin at ipinagdasal. Sa loob ng kubo, si Enteng ay nakahiga pa rin sa banig, pero pilit na inaangat ang katawan upang tumulong dahil nakikita niyang mukhang nahihirapan si Mang Lando sa dami ng pasyente. "Mang Lando, ako na po sa susunod. Magpahinga muna kayo." Mahina niyang sambit. Umiling si Mang Lando habang pinupunasan ng kanyang pawis. "Hindi pwede, Enteng. Kailangan nila ako at mas kailangan mo ding ang pahinga. Ayos lang ako. Magpahinga ka lang dyan." Ngunit sa likod ng kanyang pagpipilit, unti-unti na ring nauupos ang apoy ng kanyang lakas. Pagsapit ng dapit hapon, sandaling umupo si Mang Lando sa tabi ni Enteng. Sa katahimikan ng paligid, parehong bagsak ang kanilang katawan. Isa sa labanan, ang isa sa sugat ng pagtataksil. "Kung alam ko lang, Enteng. Kung alam ko lang kung sino si Tuklaw talaga, hindi ko na sana siya kinupkop. Hindi ko na sana hinayaang makapasok ang halimaw na yon sa sarili kong tahanan." Mahina, ngunit mabigat ang tinig ni Mang Lando. Tahimik si Enteng, ngunit damang-dama niya ang bigat ng pagsisisi ng kanyang pinuno. "Akala ko'y kaya ko siyang baguhin, na baka sa kabutihang ipinakita ko sa kanya, matuto siyang magmahal sa liwanag. Pero niloko niya ako. Ginamit niya ako. Ginamit niya tayong lahat." Napayuko si Mang Lando. Hawak ang kanyang basang panyo. Hindi niya alam kung ito'y pawis, luha o pareho na. "Hindi mo kasalanan yun, Mang Lando." Mahina ngunit buo ang tinig ni Enteng. "Nagmalasakit lang kayo sa kanya. Kasalanan niya yon. At kasalanan ng lalaking nagturo sa kanya ng kadiliman." Sa di kalayuan, tahimik na gumagapang ang dilim sa ilalim ng mga puno. At habang pinapahinga ng gabi ang sugatang tagapagtanggol ng baryo, may binhing itinanim si Baylan sa mga katawan ng may sakit. Isang karamdaman na hindi basta gamot ang kailangan, kundi lakas ng loob, pananampalataya at panibagong laban. Tahimik ang paligid. Sa wakas ay nakakaramdam na ng kapirasong kapahingahan sina Mang Lando at Enteng matapos ang buong araw ng pag-aalaga sa mga may sakit. Ang tanging maririnig na lamang ay ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na ihip ng hangin sa pagitan ng mga puno. Ngunit biglang sunod-sunod na malalakas na kahol ni Bantay ang umalingaw-ngaw sa likod bahay ni Mang Lando. Hindi ito ordinaryong tahol,
Malalim, galit at puno ng kaba. Parang may kaharap itong hindi basta tao o hayop. Napabalikwas si Enteng, bagamat nangihina pa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng kubo. Sumilip sa madilim na labas. Doon niya nakita si Bantay, nakatayo sa may gilid ng bakod. Ang katawan ay nakaposisyong parang handang umatake, ngunit ang buntot ay bahag, senyales ng pangamba. Ang tingin ng aso ay nakatuon sa isang bahagi ng kakahuyan sa madilim na parte. Walang galaw, pero ramdam ang presensya. "Bantay!" Mahinang tawag ni Enteng. Ngunit hindi tumigil sa pagtahol ang aso. Kaya't dali-daling kinuha ni Enteng ang pangontra ni Mang Lando. Isang maliit na botelya ng langis. May nakaukit na lumang baybayin sa takip. Binuksan niya ito at bahagyang pinatak sa paligid ng pinto. Kumuha rin siya ng isang hibla ng buntot ng pagi na nakaipit sa ulunan ng albularyo at inihampas ito paharap sa madilim na bahagi ng gubat. "Sa ngalan ng liwanag, kung ikaw ay mula sa dilim, lumisan ka!" Sambit ni Enteng. Maya-maya, humupa ang hangin. Tumigil sa pagtahol si Bantay. Ngunit patuloy itong nakatanaw at tila sinusundan ng tingin ang isang aninong papalayong dahan-dahan. Wala siyang nakitang kahit anong hayop. Walang kaluskos. Ngunit ramdam ni Enteng ang biglang paggaan ng paligid. Parang may umalis. Tumayo siya sa pinto at nakatitig sa dilim. "Tuklaw, hindi ka pa rin sumusuko," bulong niya sa sarili. At sa kanyang dibdib, naroon ang bigat ng isang babala. Ang kalaban ay hindi lamang umaatake. Nagmamatsyag ito. Naghihintay ng tamang sandali ng panibagong kahinaan. Nilingon niya si Mang Lando, mahimbing na natutulog sa banig. Pagod at ubos ang lakas. "Magpahinga ka lang, Mang Lando. Ako munang magbabantay." Habang ang gabi lalong lumalalim, alam ni Enteng na ang laban ay hindi lamang sa araw. Ang dilim ay buhay tuwing gabi at si Tuklaw hindi kailanman lumalayo. Makalipas ang 2 araw, tila unti-unti nang bumabalik ang sigla sa paligid ng kubo. Ang hangin ay hindi na kasing bigat at ang katahimikan ng kagubatan ay may halong pag-asang unti-unting sumisibol. Si Enteng, na ngayon ay muling nakakakilos at malakas na, ay maagang nagising. Masigla siyang bumangon mula sa banig. Marahang inayos ang kanyang kumot at agad lumabas upang maghanda ng agahan para kay Mang Lando. "Panahon na para makabawi," bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang mesa. Nagsiga siya sa lutuan sa likod ng kubo. Kumuha ng ilang itlog ng itik, nilinis na dahon ng kangkong at sinaing na kanin mula sa natirang bigas. Habang niluluto ang itlog, sinabayan niya ito ng mainit na salabat, hango sa pinaghalong luya, dahon ng pandan at kaunting pulot. Habang inihahain ng pagkain, napatingin siya sa kubo. Tahimik pa rin si Mang Lando, mahimbing ang tulog sa wakas. May gabing hindi siya ginising ng pangamba o ng tahol ni Bantay. Ilang sandali pa'y lumabas na rin si Mang Lando, hawak ang kanyang lumang tungkod, ngunit mas magaan na ang kilos. "Oy, aba, parang pistalo ito ah." Biro ni Mang Lando habang naaamoy ang pagkain. Ngumiti si Enteng. "Kay tagal mo nag-alaga sa akin, Mang Lando. Oras na para makabawi ako kahit sa simpleng paraan." Umupo si Mang Lando sa harap ng mesa at nang matikman ang salabat ay napangiti ito. "Ay, salamat, Enteng. Kailangan ko talaga ito. Hindi lang sa aking katawan, kundi pati na rin sa puso." Tahimik lang silang kumakain at ramdam na ramdam nila ang kapahingahan. Para bang sa simpleng almusal na yon, nabura lahat pansamantala ang bakas ng takot at pagkakanulo. Ngunit sa likod ng mga ngiting yon, alam nilang hindi pa tapos ang lahat.
Ang katahimikan ay maaaring bagyo sa paghihintay ng tamang sandali. At habang ang araw ay sumisikat sa silangan, pareho nilang alam na kailangan nilang maghanda, hindi lamang ng katawan, kundi ng loob. Dahil kung totoo ang babala ni Baylan, sa pagdilim ng buwan, darating ang tunay na laban. Sa paglipas ng mga araw, naging mas abala si Mang Lando at Enteng sa paghahanda. Alam nila na ang katahimikang bumabalot sa paligid ay panandalian lamang. Isa itong hudyat ng bagyong paparating, ang pangakong pagbabalik ni Baylan sa ilalim ng bagong buwan. Gabi-gabi, nagtitirik ng kandilang itim si Mang Lando habang inaawit ang sinaunang dasal ng kanyang angkan. Si Enteng naman ay natutong gumawa ng mga bagong pangontra, mga anting-anting na inukit sa kahoy ng sagingan, pinatuyong balat ng sawa at asin mula sa pusod ng ilog. Isang hapon, habang nasa kagubatan si Enteng upang mangalap ng halamang gamot, napansin niya ang kakaibang anyo ng mga puno sa gilid ng bangin. Tila may puwersang humahaplos sa lupa, mga dahong natuyot at isang amoy na hindi maipaliwanag. Amoy dugo at pulok na laman. Agad siyang bumalik sa kubo, dala ang kutob. "Mang Lando, nararamdaman ko na. Malapit na sila," anya ni Enteng habang hinihingal. Tumango si Mang Lando, hawak ang isang lumang kasulatan na galing pa raw sa matandang babaylan ng kanilang lahi. "Gabi ng bagong buwan sa Bakalawa. Yun ang araw ng pagbagsak o pagkabuhay ng ating baryo." Habang nilalatag ang plano, inilabas ni Mang Lando ang isang matagal nang hindi ginagamit na kagabitan. Isang baston na may inukit na mukha ng diwata sa dulo. Pamana pa sa kanyang ama na isa ring albularyo, ito ang huling sandatang magagamit niya kung sakaling walang ibang paraan kundi ang tapusin ang lahat sa huling sagupaan. "Enteng, hindi ko alam kung anong klaseng dilim ang darating sa araw na yon. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi na si Tuklaw ang batang kinupkup ko. Isa na siyang nilalang na bahagi ng kadiliman." Tumango si Enteng, mariing nakatitig sa mga bituin na unti-unti nang natatakpan ng ulap. Ang hangin ay nanlabig at ang buwan ay unti-unti nang nawawala sa langit. "Handa ako, Mang Lando. Kahit anong mangyari, lalaban tayo." At habang ang gabi ay bumabalot sa paligid, kapwa nilang narinig ang isang pamilyar na tunog mula sa kagubatan. Isang sipol, matinis, malamig, at may dalang pangakong kamatayan. Si Tuklaw ay nariyan na at si Baylan ay hindi na magtatagal. Ang gabi ng bagong buwan ay nalalapit na. Makalipas nga ang araw na itinakda ni Baylan, dumating ang gabi ng bagong buwan. Walang bituin sa langit at tila namatay ang liwanag sa buong baryo. Ang hangin ay malamig, mabigat at may halong amoy ng nasusunog na dahon at bulok na laman. Sa gitna ng kagubatan, sa harap ng kubo ni Mang Lando, naroroon sina Baylan at Tuklaw, nakalutang sa ere. Tila hinuhugot ang lakas mula sa dilim. Ang mga mata ni Baylan ay kumikislap ng pula, habang ang katawan niya ay balot ng usok na gumagapang sa lupa. "Lando!" Sigaw ni Baylan. Ang tinig ay parang kumakalampag sa buong kagubatan. "Panahon na upang tapusin ang lahat. Ihanda mo ang sarili mo at ang iyong huling hininga." Lumabas si Mang Lando mula sa kanyang kubo. Hawak ang bastong may inukit na mukha ng diwata. Kasunod niya si Enteng, may hawak na sibat na pinatibay sa langis ng nyog at ipinatong sa basbas ng apoy. "Hindi kami kailanman susuko sa dilim mo, Baylan! Sa ngalan ng liwanag ng mga ninuno naming tagapangalaga,
Lalaban kami hanggang sa huling patak ng dugo! Isang malakas na sigaw ni Baylan ang yumanig sa paligid at nagsimula ang labanan. Nagpalitan ng sigaw at kapangyarihan sina Mang Lando at Baylan. Si Baylan ay bumuga ng itim na apoy mula sa kanyang kamay, pero sinalubong ito na matindig liwanag mula sa baston ni Mang Lando. Ang dalawang puwersa ng liwanag at dilim ay nagbanggaan sa ere. Sa bawat hampas ng baston ni Mang Lando ay sumisiklab ang apoy na kulay ginto, habang ang bawat iglap ng kamay ni Baylan ay naglalabas ng mga aninong umaaligid sa paligid. Tumindig ang lupa, nabiyak ang ilang puno, at ang kalangitan ay tila umuungol sa lakas ng kanilang sagupaan. Ang liwanag mo'y matibay, Lando. Ngunit hindi sapat laban sa sumpang ibinuhos ko sa lupang ito. Dahil hindi mo kailanman maunawaan ang tunay na lakas ng paghilom at pag-ibig. Sigaw ni Mang Lando sabay hampas ng baston na naglabas ng pulang kidlat mula sa lupa. Sa kabilang bahagi ng bakuran, si Enteng ay humarap kay Tuklaw na ngayon ay hindi na ang batang kinupkop nila. Ang mga mata nito'y madilim, ang katawan ay may mga ugat na tila may buhay, kumikilos sa sariling tong galaw. Akala ko, pamilya kita. Saad ni Enteng, nanginginig ang tinig. Wala kang alam sa akin. Ako ang mata ni Baylan. Ako ang kanyang tinig sa loob ng kubo ninyo. At ngayon, ako ang magwawakas sa inyong lahat. Tugon ni Tuklaw, may halong pangungutya. Sumugod si Tuklaw, mabilis na tila ahas, dala ang matulis na mga kuko. Hinarang ito ni Enteng gamit ang kanyang sibat. Nagpalitan sila ng mga sipa, suntok, matatalim na bigwas. Ang paligid ay sumisigaw ng putukan ng lakas at matitinding pag-iwas. Sa isang iglap, nasugatan si Enteng sa balikat. Ngunit bago makasunod si Tuklaw ng atake, itinusok niya ang sibat sa lupa at pinakawalan ng isang liwanag mula sa ilalim. Isang teknik na tinuro sa kanya ni Mang Lando. Ikaw ang nagsinungaling, pero hindi akong papatayin mo ngayong gabi. Samantala, habang lumuluhang sinasambit ni Mang Lando ang huling dasal, bumigwas ng malakas na hampas ng itim na enerhiya si Baylan. Tumama ito sa dibdib ni Mang Lando at muntik siyang mapasubsob. Nanginginig sa galit si Baylan. Ang katawan niya'y unti-unti nang nawawala sa anyong tao. Ang mga matay naglalagablab at ang tinig ay mababa na parang halimaw. Hindi mo ko mapapalayas, Lando. Ako ang dilim ng lupang ito. Ngunit sa likod ni Baylan, mabilis na sumugod si Enteng. Duguan ngunit determinadong tapusin ang laban. Hawak niya ang sibat na nilubog sa sagradong langis. Ito ang natitirang panlaban mula sa orasyon ni Mang Lando. Tumalon siya at itinarak ang sibat sa likod ni Baylan. Para sa lahat ng pinaglaruan mong kaluluwa! Napasinghal si Baylan, napalingon sa binata at nagpakawala ng malakas na sigaw na nagpaalog sa lupa. Pumutok mula sa kanyang katawan ang mga aninong espiritu, umiiyak, humihiyaw at tinatangay ang kanyang lakas. Samantala, si Tuklaw na sinubukang takasan ng liwanag ay hinarang ng aso ni Mang Lando na si Bantay na ngayoy may tila liwanag sa mga mata. Tumalon si Bantay, kinagat ang braso ni Tuklaw, sapat para mapahinto ito sa pagtakbo. Tumilapon si Tuklaw sa harap ni Enteng. Itigil mo na ito, Tuklaw! May pagkakataon ka pa! Saad ni Enteng habang itinututok ang sibat sa kanya. Ngunit ngumisi si Tuklaw, duguan, bali ang braso at may luhang dumadaloy sa pisngi. Wala nang babalikan. Ako'y nilikha para sa dilim. Paumanhin! Nagpatuloy ang labanan hanggang sa huling hibla ng gabi.
Si Mang Lando at Enteng, sugatan at humihingal, ay patuloy na tumitindig sa harap ng dalawang nilalang ng kadiliman na si Baylan at Tuklaw na ngayoy unti-unting nawawala sa anyong tao. Sa huling pagkakataon, muling lumipad si Baylan sa ere at mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang dambuhalang aninong ahas, simbolo ng kanyang kabuuang kapangyarihan. "Wasakin ang lahat!" Sigaw niya habang ang lupa ay nagsimulang lumindol at ang hangin ay naging apoy. Ngunit si Mang Lando, sa kabila ng pagod ay dahan-dahang lumuhod, isinaksak ang kanyang baston sa lupa at winika ang mga huling salita ng sinaunang dasal, isang orasyon na ipinasa ng mga albularyong unang nagbantay sa lupain ng Sulu. "Sa ngalan ng liwanag, ng dugo ng mga tagapagbantay, pawiin ang dilim at ibalik ang kapayapaan sa lupaing ito!" Mula sa lupa, sumiklab ang liwanag, hindi lamang ginto, kundi kulay puti at asul na bumalot sa buong katawan ni Baylan at Tuklaw. Nagsisigaw si Baylan habang si Tuklaw ay nagtatangkang tumakas. Ngunit huli na ang lahat. "Tuklaw! Tulungan mo ako!" Ngunit si Tuklaw ay napaluhod, tinamaan ng liwanag sa dibdib, at sa huling sandali ay tumingin kay Enteng na tila humihingi ng kapatawaran. "Enteng, patawad!" Bulong niya bago tuluyang naabo ang kanyang katawan at naglaho sa hangin. Sumunod si Baylan. Sa muling pag-ungol ng kanyang itim na mahika, siya ay sumabog sa alon ng liwanag. Ang kanyang katawan ay nabura at ang kanyang kasamaan ay isinama ng hangin, tuluyang nilamon ng dasal ni Mang Lando. Matapos ang matinding laban, habang unti-unti nang nilalamon ng liwanag ang gabi, napaupo sa damuhan si Mang Lando, humihingal, sugatan, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa tabi niya, si Enteng ay nakahilig sa baston. Nililingon ang lugar kung saan winakasan ang kasamaan ni Baylan at Tuklaw. Tahimik ang paligid. Wala na ang mga sigaw. Wala na ang dilim. Tanging huni ng mga kuliglig at banayad na ihip ng hangin ang naririnig. Lumapit si Bantay, ang tapat na aso, at humiga sa paanan ni Mang Lando na parang alam na natapos na ang lahat. "Salamat, Bantay." Mahinang wika ni Mang Lando habang hinahaplos ang balahibo ng alaga. Nagkatinginan si Enteng at si Mang Lando, parehong may luhang hindi mapigilan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa at tagumpay. "Tay, natapos din." "Oo, anak. Sa wakas, wala na ang mga malas na aswang. Matatahimik na ang Sulu." Sama-sama silang naglakad pauwi si Mang Lando, si Enteng at si Bantay. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng pagod, ngunit mas ramdam ang gaan sa puso. Ang daan pauwi ay tila mas maliwanag, mas maaliwalas, na parang ginising ng laban ang buong kalikasan ng Sulu. At nang marating nila ang kubo, sinalubong sila ng liwanag ng umaga. Habang nauupo sa harapan ng kanilang tahanan, sabay-sabay silang napangiti. Sa wakas, katahimikan na ang muling yumakap sa kanilang lupaing mahal. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, sa unang pagkakataon ay muling nakita ang mga ibon na lumilipad sa himpapawid ng Sulu. Ang hangin ay sariwa. Ang mga punong tuyot ay unti-unting bumubuhay muli ng dahon, at ang mga taong dating may sakit ay gumaling na parang himala. Nagtipon ang mga taga-baryo sa gitna ng plaza. Isa-isang lumapit kay Mang Lando at Enteng, nagpasalamat at lumuhod sa harap ng kanilang mga tagapagligtas. "Mga kasama, ang kadiliman ay napawi na, ngunit huwag tayong makalimot.
Hanggat may liwanag sa ating puso, hindi kailanman magwawagi ang anino ng kadiliman. Tumahol si Bantay, ngunit sa ngayon, sa galak. Lumapit ito kay Enteng at humilig sa kanyang paa, habang ang binata ay tahimik na lumingon sa silangan kung saan muling sumikat ang araw. Magmula sa araw na yon, muling namuhay ang mga tao ng Sulu sa katahimikan. At sa pusod ng kagubatan, sa ilalim ng punong sagingan na saksi sa kaguluhan, nakatanim ang baston ni Mang Lando, isang paalala ng kagitingan, sakripisyo at ng liwanag na kailanman ay hindi kayang lipulin ng dilim. At sa puso ng bawat nilalang sa Sulu, mananatili ang aral. Ang tunay na liwanag ay sa pusong handang magsakripisyo. Ang kabutihang puso ay dapat laging may kasamang pag-iingat. Hindi lahat ng mukhang kaawa-awa ay dapat pagkatiwalaan, sapagkat may mga taong magaling magtago ng tunay nilang hangarin. Sa mundong puno ng panlilinlang, kailangang pairalin ang pakiramdam at huwag baliwalain ang kutob, dahil minsan ito ang tanging babala sa paparating na panganib. Wakas.